So ito yung bagong update sa kay SSS. So nakaamba na ang pagtaas ng ating SSS contribution ngayong year 2025. Nakatakda sa taong 2025 na tumaas ng 1% ang contribution rate sa SSS para umabot ng 15%. 10% dito ay sasaluhin ng employer habang ang natitirang 5% ay manggagaling sa empleyado. Ito na ang panghuli sa serye ng dagdag hulog na nagsimula pa noong 2019, alinsunod sa Republic Act 11199 o Social Security Act. So ito guys is Republic Act 11199. Kailangan itong ipatupad para sa financial health ng SSS. Kung ano yung batas, yun ang sundan. Mabuti to for the financial health of SSS. Yung amount ngayon nung pension ay hindi sapat, no? Lalo na dun sa mga maliliit na kababayan natin, yung maliliit lang yung sweldo. Para mas maging disente yung matatanggap ng ating mga pensioners would ultimately require an adjustment, increase in the contributions. Pero kahit inunti-unti ang pagpapatupad ng dagdag hulog para sa isang grupo ng mga negosyante, mabigat pa rin ito para sa kanila. Kaya hirit nila, ipagpaliban na muna ito, lalo't mukha naman umanong maganda ang financial standing ngayon ng SSS. We just have a series of wage increase in certain region, no? NCR, Region 7, Region 4, and all of this adds on to the burden on the employer. We might be adding so much to the cost of hiring people that we might lose out on competitive position natin. Ayon kay Makasait, inaasahan niyang aabot ng 140 billion pesos ang net income ng SSS ngayong taon, mas mataas sa kanilang kinita na 83 billion pesos noong 2023. Malaking porsyento dito galing sa member contributions. We will probably have minimum of 4 million new members this year. Ang contributions doon aabot ng mga additional about 3 billion. Malaki rin umano ang natitipid ng SSS ngayong naglilipat na sila ng mga opisina sa mall kung saan nakakalibre sila sa upa.